Isipin mo ito. Ikaw na ang pinakamatalino sa trabaho. Ikaw na ang pinakamasipag, pinakamaabilidad. Pero isang maling kwento lang na kumalat tungkol sa'yo. Isang chismis lang na di mo agad nabantayan. Boom! Lahat ng pinaghirapan mo gumuho. Ganun kalakas ang reputasyon. Minsan hindi yung gawa mo ang huhusga sa'yo, kundi yung pangalan mo. At yan mismo ang itinuturo. Ang Law 5, so much depends on reputation. Guard it with your life. Mula sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. At sa video na ito, hindi lang natin siya i-explain. Bibigyan din natin ng totoong kwento, aral, at mga sikreto kung paano mo mapapangalagaan ang reputasyon mo sa totoong buhay, trabaho, negosyo, relasyon, at kahit sa social media. Sa panahon ngayon, reputation is currency. Pwede kang mawalan ng pera, pwede kang mawalan ng trabaho, pero kapag nawala ang pangalan mo, mahirap nang ibalik. Example, sa politika, isang issue lang, bagsak ang career. Sa negosyo, isang skandal lang, sirado ang kumpanya. Sa personal, isang maling move lang, wala nang tiwala ang tao sa'yo. Malalim na paliwanag. Number 1, reputation is fragile. Parang salamin, kapag nabasag mahirap buuin, kaya dapat ingatan mo siya kahit sa maliliit na bagay. Number 2, reputation is leverage. Dahil minsan, hindi na kailangan ng tao i-check lahat ng gawa mo, sapat na yung pangalan mo. Kung kilala kang disiplinado, kahit hindi ka bantayan, may tiwala sila. 3, reputation is defense. Kapag may sumira sa'yo, reputasyon ang una mong panangga. Kung kilala kang tapat, kahit may chismis, mahihirapan silang paniwalaan. Halimbawa, Kwento 1, Jose Rizal. Hindi lang siya kilala bilang manunulat at bayani. Kilala siya dahil sa reputasyon niya bilang matalino, marangal, at may malasakit sa bayan. Yung pangalan niya, dala niya kahit saan. Kaya kahit sa ibang bansa, nire-respeto siya. Kahit wala siyang armas, ang reputasyon niya ang naging pinakamalakas na sandata. Kwento 2, business example. May isang restaurant na may magandang food. Pero nung lumabas ang issue na marumi raw kusina nila, bumagsak agad ang sales. Kahit maayos na ulit, hirap nang ibalik yung dating tiwala. Kwento 3, personal level. May kaklase ka dati na laging nangungopya. Kahit magbago siya, dala-dala pa rin yung reputasyon na mandaraya. Kaya hirap siyang makuha ang tiwala ng tao. Paano i-apply ang Law 5 sa totoong buhay? 1. Ingat sa salita at post online. Lahat ng ginagawa mo sa social media ay nagiging bahagi ng reputasyon mo. Bago mag-post o mag-comment, isipin, kung makita ito ng boss ko, teacher ko, o pamilya ko, ikaka-proud ba nila? 2. Consistency sa gawa. Kahit maliit lang na promise, tuparin mo. Kasi minsan, hindi naman yung malaking bagay ang nakakasira sa pangalan, kundi yung paulit-ulit na maliliit na pagkukulang. 3. Iwasan ang chismis at kasinungalingan. Madaling masira ang reputasyon kapag nahuli kang nagsisinungaling, kahit maliit lang. Mas mabuting sabihin ang totoo, kahit masakit, kaysa mahuli kang nagtatago ng kasinungalingan. 4. Piliin ang circle of friends. Kung sino lagi mong kasama, nagiging refleksyon mo. Kung kasama mo ay puro tamad o palaaway, kahit hindi ka ganon, madadamay ka sa imahe nila. Number 5. Kung may naninira, mag-ingat sa pagsagot. Hindi lahat ng atake kailangan mong sagutin. Minsan, mas malakas ang pananahimik kaysa makipag-away. Pero kung kailangan, ipakita ang katotohanan sa gawa, hindi lang sa salita. 6. Build a positive trademark. Magkaroon ka ng personal na tatak. Halimbawa, lagi kang on time, laging professional, o laging maaasahan. Yan ang tatatak sa isip ng tao, at yan ang reputasyon na dadalhin mo saan ka man mapunta. Pero ito ang tanong, kung reputasyon ang puhunan mo, paano mo naman gagamitin ang reputasyon para makuha ang spotlight? Kasi minsan, hindi sapat na tahimik ka lang o malinis ang pangalan mo. Minsan, kailangan mong maging sentro ng atensyon para mas lalo kang kilalanin. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Law 6, court attention at all cost. Siguraduhin mong hindi mo mamimiss yun. Kung nagustuhan mo to at gusto mo pa ng aral na pwede mong gamitin araw-araw, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa Daily Wisdom PH. Dito, isang maikling video lang, may bago ka nang matututunan na pwedeng magbago ng buhay mo. Kaya click mo na yung subscribe button at samahan mo ako araw-araw sa paghahanap ng wisdom.